Max! Max! Naririnig kong natatarantang sigaw ni Ate Melba. Mula sa hagdan, nakita ko siyang nagpalingalinga habang hinahanap ako. Ate? Nahihirapang saad ko. Patakbong lumapit siya sa akin habang nakaupo ako sa hagdan. Nanginginig siya. Pinilit kong tumayo at ngumiti sa kanya kahit na nahihirapan ako. Kahit ako ramdam kong mabilis sa tibok ng puso ko dahil sa nangyari, pero pinipilit kong pakalmahin ang sarili ko. Max, may tama ka. Naiiyak na saad nito habang nakasunod sa akin. Napatingin ako sa balikat kong marami ng dugo ngayon. Ate Melba, nawawala si Miss G. Kailangan nating mahanap si Miss G? Nag-aaral lang saad ko at hindi pinansin ang sakit na nararamdaman ko sa balikat ko. Maraming dugong lumalabas sa balikat ko, kaya diniinan ko ang hawak ko doon. Napangawi ako sa sakit pero kailangan kong makita si Miss G. Nakita kong napaupo si Ate Melba dahil nanginginig ang tuhod niya. Halatang takot na takot siya. Kahit ako natatakot sa nangyari. Pinaulanan ng bala ang buong bahay at may tama ako. Mabuti nga't sa balikat lang ako tinamaan. Max, namumutla ka na, saad ni Ate Melba. Pero nang tingnan ko siya, mas namumutla naman siya kaysa sa akin. Ate Melba, tumawag ka ng pulis. Utos ko sa kanya. Mabilis namang sumunod si Ate Melba habang ako'y pilit tinahanap si Miss G. Lumabas na rin ako ng bahay at nakita kong nawawala ang kotse niya. Paanong umalis siya? Habang abalaba ako sa pagluluto at naglalaba si Ate Melba ay tumakas siya. Bakit naman niya gagawin yon? Sabi ni Bossing hindi gaanong marunong magmaneho si Miss G. Kaya nga ako ang kinuha niyang driver. Max, huwag ka nang gumalaw. Ang tama mo. Baka mas lumala. Saway sa akin ni Ate Melba. Tumawag na rin ako ng ambulansya. Salamat, saad ko. Pero ate, si Miss G, kailangan ko siyang mahanap kasi baka mapahamak siya. Nahihirapang saad ko. Masyadong masakit ang kanang balikat ko at ang hirap niyang igalaw at talagang napapangawi ako. May ilang sugat din ako sa braso ko dahil sa mga nagtalsikang mga bubog. Tumayo akong muli pero kasabay noon ang wangwang ng pulis at ambulansya. Agad na may lumapit sa akin habang may mga pulis na tinitingnan kung ano ang nangyari sa lugar. Napatingin ako na isasakay na sana ako sa ambulansya pero biglang dumating si Warren at mabilis siyang lumapit sa akin. Max, damn it! Puno ng pag-aalalang saan nito na makita ang itsura ko. Go with her now. Kami nang bahala ni Keisha dito. Saan ni Sir Six na may kasama magandang babae at mabilis na sumakay din sa ambulansya si Warren. You should call me. I know you're mad at me, but Max, this is... Shut up! Mahinang saway ko sa kanya. Napatingin ako sa medics na inaampat ang pagdurugo na sugot ko. How can I shut up? You got shot. Hindi mapakalingan ito. Sir, don't worry. Your girlfriend will be safe. Malalim ang tama niya pero wala namang mahalagang organ na natamaan. Wika ng medic para kumalma si Warren. Hindi niya ako girlfriend. Pagtatama ko sa medic nang umiti sa akin. She is my wife, so stop smiling at her. Masungit na wika ni Warren. Mabangon sana ako para sapakin siya dahil sa sinabi niya. May tama na nga ako pero nagagawa pa niyang magsinungaling. Pero napangawi ako at napahawak sa balikat ko nang sumakit iyon. Just lay down, sexy love. Mahinahong saad ni Warren. Napapikit ako ng mariin. Hindi dahil sa masakit na sugat ko kundi dahil sa hiya. Dahil sa tawag sa akin ni Warren. Pasalamat siya, may tama ako ngayon. Kung hindi, binugbog ko na siya. Pero nawala ang atensyon ko kay Warren nang maalala ko si Miss G. Sana okay lang siya. Hindi ko alam kung magpapasalamat akong wala siya sa bahay nila nang may mamaril o mas mag-aalala dahil nawawala siya. Warren, si Miss G, umalis siya. Papagalitan ako ni Bossing pag may nangyaring masama sa kanya. Pakiusap ko sa kanya. Six and Enzo will find her. Don't worry about her, sagot niya. Pero hanggang sa maipasok ako sa emergency room, hindi nawala sa isip ko si Miss G. Sada, safe siya. Warren's POV. I keep walking back and forth while waiting for Max. I know that she will be safe, but my heart keeps on racing fast because of nervousness. It's better to see her mad at me than to see her wincing in pain.
Malakas na tumunog ang phone ko kaya nagmamadali ko yung kinuha sa bulsa ko sa pag-aakalang si Six o si Enzo na ang tumatawag pero agad ko ring pinatay na makita ko ang pangalan ni Mira. Maybe I can't really entertain her anymore if I want to pursue Max. What we had will remain in the past. Max is the one I want to be part of my present and future. I looked at the red light indicating that there is a person inside the emergency room. I sat on the waiting chair. If I knew this would happen, hindi ko na sana sila iniwan. Dapat tinawagan ko na lang si Six. Dapat si Enzo na lang umalis. Napayuko ako habang sapu-sapu ko ang ulo ko. This is the second time I am in the same situation, waiting for someone inside the emergency room. Hindi ko alam kung gaano katagal ako naghihintay. Parang napakabagal ng oras. Kahit sinabi na kanina sa akin na hindi naman malala ang lagay niya, hindi ko mapigilang hindi kabahan. My friends will search for George. I'm just hoping that she's safe because Max is worried about her. Mas nagawa pa nga nitong mag-alala kay George kaysa sa sarili. I cannot lose Max. Maybe she already has an idea about Mira and I want to explain to her everything. But for now, I want to make sure she's safe. The one who fired bullets at Winston's house is surely his enemy. Nadamay lang si Max pero wala akong matandaan na may kaaway ang kaibigan ko. Makulit lang yon at madaling uminit ang ulo pero hindi yon pala away. Morris? No, that's not him. He cannot do such a thing. Mabilis akong napatayo nang bumukas ang ER. She's safe now. We already removed the bullet but she still needs to stay in the hospital for days to monitor her condition. Saka pa lang ako nakahinga na maluwag. Thank you, Doc. Sinigurado kong nasa magandang kwarto si Max kung saan siya komportable. Ako na rin ang umasikaso ng mga bayarin niya sa ospital. Hindi ko alam kung tatawagan ko ba ang mga magulang niya pero sa huli, nagpa siya akong tawagan ng ama niya. Alam ko magagalit si Max sa gagawin ko pero kailangang malaman ng pamilya niya ang nangyari sa kanya. I knew his number. Binigay talaga niya sa akin ang numero niya. Actually, he's asking me about Max. Hindi totoong walang pakialam ang ama niya. Hindi ko lang maintindihan kung bakit ayaw niyang pakita kay Max na nag-aalala din siya. Agad na balitong sumagot sa tawag ko. Hello? Hello po, si Warren to. Natatandaan niyo pa ba ako? Mula kasi nung malaman kong maglaya si Max, hindi na rin ako bumalik sa probinsya nila. Yung maramang may maraming tattoo sa braso na nagbabakasyon minsan dito. Bakit? Nasa ospital si Max, nabaril po siya. Pagbibigay alam ko. Natigilan to mula sa kabilang linya dahil walang nagsasalita kahit konektado pa rin naman ang tawag. Kamusta siya? Malala ba? Okay na po siya. Narinig ko ang pagbuntong hininga nito. Malapit na niyang malaman ang totoo. Bantayan mo siya dahil sigurado ko, maaari pang maulit ang nangyari. Napakunot ang noo ko. What do you mean? Sige na, may sabong pa ako. Paalam nito at mabilis na pinatay ang tawag, kaya napatingin na lang ako sa phone ko. May alam ba siya sa nangyari? Pero imposible yon. Sigurado ko si George ang pinaka-target, nadamay lang si Max. Pero paano ko ipapaliwanag ang sinabi niya? May laman yon. Mauulit? Hindi ako makakapayag na mapapahamak ulit si Max. Max POV. I'm sorry. Yun agad ang bumungad sa akin. Kita ko ang laglag na balikat niya. Parang pagod na rin siya. Kanina pa ako nagising at kanina ko pa siyang hinihintay. Gusto ko na ngang lumabas ng ospital pero pinagbawalan ako ng nurse na gumalaw dahil daw sa tahi ko. Anong sorry? Hindi mo ba siya nahanap? Baka naman nagpunta sa ibang lugar o nagpapahangin lang. Wika ko pero unti-unti nang nagka-crack ang boses ko dahil sa nakikita kong itsura ni Warren. Max! Huminga siya na malalim kaya napigil ko naman ang hininga ko. Wala na siya? Ha? Oo, nawawala nga siya. Umiling si Warren sa akin at tumakbang siya papalapit sa kamang kinaroroonan ko. Nahanap na namin siya pero wala na siya. Nasunog ang bahay ng parents niya. Naipit siya sa loob at hindi yan totoo. Malakas ang boses na putol ko sa sasabihin ni Warren. Sinasabi mo lang yan sa akin kasi sinungaling ka. Mahilig kang magsinungaling sa akin kaya alam ko, hindi totoo ang sinasabi mo. Sabihin mong nagjo-joke ka lang. Pakiusap ko sa kanya pero kasabay nun ang pagtulo ng mga luha ko. Sinapo ni Warren ang magkabilang pisngi ko at tiningnan niya ako sa mga mata ko. Nakita ko ang seryosong mukha niya at ang malungkot na pagngiti niya sa akin.
Mas lalo akong naiyak. Warren, buntis siya. Tapos sabi ni Bossing, bantayan ko siya. Hindi ko siya nabantayan. Umiiyak na saad ko at nagmamadaling bumaba sa kama, ngunit pinigilan ako ni Warren. Hindi ka pwedeng umalis. Hindi pa magaling ang sugat mo? Kailangan kong makita si Miss G. Marahas na pinahid ko ang mga luha ko. Hindi siya pwedeng mamatay? Niyakap ako na mahigpit ni Warren. Medyo sumakit pa ang balikat ko dahil sa ginawa niya, pero hindi ko yon ininda. I'm sorry. Sinubukan namin siyang hanapin pero nahuli na kami. Kasalanan namin. Wala kang kasalanan kaya't huwag mong sisisihin ang sarili mo. Mahinahong saad niya sa akin na para bang pinapakalma niya ako. Guilt. Yon ang nararamdaman ko ngayon. Pakiramdam ko hindi ko nagawa ang trabaho ko. Paanong hindi ko sisisihin ang sarili ko? Maging siya, binili niya sa akin si Miss G. Pero hindi ko man lang siya napigilang umalis. Mas inuna ko pang magluto. Hindi siya pwedeng mamatay. Warren, magkakabibi pa sila ni Bossing eh. Magiging happy family pa sila. Saad ko habang patuloy na umiiyak. Ang bigat-bigat ng dibdib ko. Hindi kami magkadugo ni Miss G pero parang ate ko na siya. Kaibigan. Mabait siya kahit sinasabi ng iba, nakakatakot siya kasi hindi siya madalas gumiti. Kausap ko lang siya kaninang umaga, paano wala na siya ngayon? Nag-angat ako ng tingin at tumingala kay Warren na nakatayo sa harapan ko. Sabihin mo na prank lang ang sinabi mo. Patatawarin kita sa pagsisinungaling mo sa akin. Willing akong makipagkaibigan ulit sa'yo basta sabihin mo sa akin buhay si Miss G at okay lang ang baby niya. Please sabihin mo. Pagmamakaawa ko sa kanya. Handa akong kalimutan ang kasalanan niya sa akin. Basta bawiin lang niya ang sinabi niya. Imposibleng masunog ang bahay ng mga magulang ni Miss G. Hindi naman suicidal ang amo ko. Nag-iingat pa nga siya kasi magkakababy na siya eh. Max, masakit din sa amin na wala na si George. I am feeling guilty too at pakiramdam ko, wala kaming nagawa para iligtas ang asawa na matalik kong kaibigan. Don't blame yourself, okay? It's not your fault. Masuyong saan niya pa na para bang pinapaunawa sa akin na wala akong nagawang mali. Kita ko ang pag-aalala sa mga mata niya, pero masyadong mabigat ang nararamdaman ko ngayon. Hindi ko mapigilan ang luha ko. Pakiramdam ko, may isang tao na namang nawala ng dahil sa akin. Siguro nga malas ako kasi lahat ng taong malapit sa akin nawawala. Sa ikalawang pagkakataon, muling naulit ang isang bagay na kinatatakutan ko. 2 araw lang akong nanatili sa ospital. Ayaw pa nga akong payagang lumabas ng doktor pero nabalitaan ko na ngayon na ang libing ni Miss kaya gusto kong pumunta. Di na pinatagal ang lamay niya dahil sa pagkasunog na sinapit niya. Hinintay lang ang ina at kapatid niya na makauwi ng bansa. Pinilit ko si Warren na dalhin ako dito kahit natutol siya. Gusto kong makita si Miss G kahit kabaong lang niya bago siya tuluyang ililibing. Kita ko ang pagpalahaw ng iyak ng pamilya niya habang nakatayo ako at unti-unti nang ibinababa ang kabaong. Wala si Bossing. Ayon kay Warren, kritikal ang lagay nito ngayon. Kasabay ng pagkasunog ni Miss G ay ang aksidente daw umano ni Bossing. Para bang talagang pinagsabay ang nangyari sa kanilang mag-asawa? Nanatili akong nakatayo sa pesto ko hanggang sa matapos ang libing. Di ko alam paano ko hahakbang palayo. Gusto kong lapitan ang mama ni Miss G para humingi ng sorry sa nangyari, pero natatakot ako. Paano kung galit siya sa akin? Stay here. We will just talk with George's father. Bulong sa akin ni Warren. Tumango lang ako sa kanya habang nanatiling nakafocus ang tingin ko sa pinaglibingan kay Miss G. Lihim akong humihingi ng tawad sa kanya dahil hindi ko siya nagawang protektahan. Siguro kung napigilan ko siyang umalis, buhay pa siya ngayon. Lumapit sa akin si Miss Shirley, niyakap niya ako. Don't blame yourself, wala kang kasalanan. Bulong niya dahilan para muling tumulo ang mga luha ko. Kanina pa kita napapansin na tulala habang nakatingin sa ataol ni George. Ano man ang nangyari, alam ko, hindi ka sinisisi ni George. Hi, ikaw si Max, hindi ba? Tumango ako at malungkot nang umiti sa kapatid ni Miss G na kasama ni Miss Shirley nang lumapit sa akin. Mugto ang mga mata niya. Sorry, kasalanan ko, hindi ko nagawa ang trabaho ko. Hingi ko ng tawad sa kanya. Umiti siya sa akin kahit may nagbabadya na namang luha sa kanyang mga mata. Hindi mo kailangan mag-sorry, wala kang kasalanan.
Nagpapasalamat din kami sa'yo kasi sinamahan mo si ate. Tuluyan ng tumulo ang luha niya. Mahirap tanggapin, masakit, pero wala kang kasalanan. Yung taong may gawa nito ang may kasalanan. Sabi nga ni Ate Shirley kung nasan man si ate ngayon, sigurado kung pinapanood niya tayo, pero wala siyang sinisisi sa atin. Malungkot na saan nito. Sa pagkakaalam ko, nakulong na ang may gawa ng lahat. Ang pangalawang asawa raw ng asawa ni Miss G ang may kagagawa ng lahat. Dahil sa kasamaan niya, hindi lang isa kundi dalawang buhay ang nawala. Matapos kong makausap si Grace at piniliwanag niya sa akin na wala akong kasalanan, nakahinga ako na maluwag na malamang hindi sila galit sa akin. Pero yung guilt na nararamdaman ko, hindi yun nabawasan. May lalaking lumapit sa akin. Gusto raw po kayo makausap ng Don? Saad nito, kaya napatingin ako sa matandang nakatayo sa may kotseng nakaparada. Humakbang ako papalapit dito. Seryosong mukha niya habang nakatingin sa akin. Tiningnan niya ang sling bandage ko. Mabuti yan lang inabot mo, pero nawala ang asawa at anak ng apo ko. Panimula nito. Pinakatitigan niya ako at napailing siya. Napakadali mong makilala dahil sa pagkakahalin tulad ninyo ng ama mo. Nagulat ako sa sinabi niya. Kilala niya si tatay? May atraso ba sa kanya ang ama ko? Baka may malaking utang sa kanya at gusto ako ang sisingilin. Ano pong ibig ninyong sabihin? You really are the girl version of him? Napakunot lalo ang noo ko dahil sa sinabi niya. Paano ko magiging girl version ni tatay? Gayong di nga kami magkamukha. But that was not the issue. It's your fault why she's dead now. Natigilan ako sa sinabi niya. If you leave now, umakbang siya papalapit sa akin kahit may tungkod pa siyang hawak. You will be safe. Do not get too close with my grandson. He is a bad news unless you want to end up like George. You cannot stay by his side. Iniisip niyo po bang may relasyon kami ng apo ninyo? Hindi makapaniwalang tanong ko. Yan kasi ang pagkakaunawa ko sa sinasabi niya. Hindi ko magagawa ang iniisip niya, lalo na at malaki ang respeto ko kay Miss G. Tsaka hindi si Sir Winston ang gusto ko. Natawa siya pero agad ding sumeryosong mukha na para bang naiinis ito. Relasyon? We're talking about two different things. Just do what I say. I don't want you to be associated with my grandson. George is dead now. Your work is over too. Saad nito bago tumalikod at sumakay sa sasakyan nila. Tumingin ako kung nasan si Warren. Nandun si Sir Enzo kaso walang asawa niya dahil nagmamadali daw itong pumunta kay Sir Winston. Kasama naman ni Sir Six si Ma'am Riri na inaalalayan ang mama ni Miss G. Habang ang best friend ni Miss G na si Shirley, si Grace naman ang kausap niya habang naglalakad sila papalapit sa kinaroroonan ko. Kami na ang bahala sa kanila, saad ni Ma'am Riri kay Warren nang makalapit na sila sa mga sasakyan na nakaparada. Kami na lang ang tao ngayon dito. Nakaalis na ang ibang dumalo sa libing. Okay, I will try to coordinate with Kisha. There are still some things we need to know. Sagot naman ni Sir Enzo. Seryosong mukha niya ngayon at hindi maarting tumataas ang kilay niya. Nagpaalam na sila sa isa't isa. Let's go, saad ni Warren kaya sumunod na ako sa kanya. Pinagbuksan niya ako ng pinto ng sasakyan pero bago ko sumakay ng kotse binigyan ko ng huling sulyap ang libingan ni Miss G. Ang hirap pa rin paniwalaan na wala na siya, lalo na ang dahilan ng kanyang pagkawala. Masyadong mahirap tanggapin na gano'n ang naging ending niya. Tapos, comatose pa si Bossing. Baka nga ako ang nagdala ng mala sa kanilang mag-asawa o may isang taong halang ang kaluluwa na gusto silang mawala. Pero kahit lahat sila sinasabing wala akong kasalanan, hindi mawala ang guilt sa dibdib ko. Yung guilt nung namatay si Lolo dahil sa akin, parang nabuhay muli. Tumingin ako kay Warren. Galit pa rin ako sa ginawa niyang pagsasinungaling sa akin, pero siya lang ang meron ako dito sa Maynila na po pwede kong lapitan. Siya ang nasa tabi ko habang nasa ospital ako. Ayaw niyang umalis kahit tinataboy ko na siya. Lumingon siya sa akin na maramdaman niyang nakatingin ako sa kanya, pero muli niyang ibinaling ang tingin sa unahan dahil nagmamaneho siya. Paano kung sa ikatlong pagkakataon, siya naman yung mawala?